Masyado nga ang gulat ni Shu nang makita niya ang misteryosong lalaki, at dahil sa hindi niya maramdaman ang aura ng misteryosong lalaki, ay biglang naguluhan ang ating bida. Hanggang sa bigla namang lumapit si Israel sa kanya, at tinanong kung kilala daw ba ng ating bida ang kausap niyang Chekwa, sabay tanong na din kung ano ang sinasabi ng misteryosong lalaki. At sinabi nga ni Shu na nagdala ng bear ang misteryosong lalaki bilang regalo sa kanila, at para na din tanggapin siya sa campsite na ito, at hindi nga makapaniwala ang mga tao sa paligid, na napapatanong pa sa kanilang sarili kung yun ba talaga ang sinabi ng misteryosong lalaki. Sinabi naman ni Israel na kung napatay umano ng misteryosong lalaki ang bear, ay hindi kaya siya ang maalamat na ninth dragnet ng Dragnet and Snares, habang si Shu naman ay biglang nagdilim ang muka, sabay tanong kung paanong naisip ni Israel ang ganung bagay. At sinabi nga ni Israel na misteryoso umano ang lalaki sa kanilang harapan, isang Asian, gwapo at makapangyarihan, sabay sabi na hindi ba at yun ang mga pagkakakilanlan sa ninth dragnet. Sabay tanong sa ating bida, kung alin sa mga yun ang hindi tumutukoy sa lalaki sa kanilang harapan, kaya naman hindi na nakapagsalita si Shu habang iniisip na, totoo ang mga binanggit ni Israel patungkol sa ninth dragnet. Ilang sandali pa ay tinanong ng lalaking ito kung ano ang mga sinasabi ni Israel, at sinabi naman ng ating bida na nais malaman ni Israel kung siya ba ang pumatay sa bear. Bukod doon ay panay nga daw ang papuri ni Israel sa lalaki, at sinabi din umano ni Israel na kahanga-hanga ang lalaki tulad ng ating bida. Ganun ba wika naman ng lalaki, at ako nga ang pumatay sa bear dagdag pa niya, sabay sabi na alam niya sa kanyang sarili na mas malakas siya sa ating bida, na bigla namang sumigaw, at sinabing ayon sa lalaki ay siya ang ninth dragnet ng Dragnet and Snares. Kaya naman bigla ding nagsigawan at naglapitan ang lahat sa misteryosong lalaki, na bigla na lang nagtaka sa mga nangyayari. Masyado nga din ang gulat ng ating bida, nang biglang tanungin ng mga individual cultivator kung ano na ang mangyayari sa kanila ngayon, sabay sabi na malas daw umano nila at nakita nila ang ninth dragnet sa loob ng ruin. Habang ang iba naman ay hindi makapaniwala na may regalo ang ninth dragnet sa kanila, at isang buong bear pa talaga na pwede nilang makain. Bigla na nga lang ding napapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, kung talaga bang ganun na lang ang takot ng mga tao sa kanya, sabay tanong na din kung bakit daw kaya ganun ang mga itsura ng mukha nila, imbis na magpasalamat sa lalaki. Mabilis namang lumapit si Israel sa ating bida, at nakikiusap nga ito kay Shu na kausapin niya ang ninth dragnet umano, upang ponlakan ang interview niya. Pero naisip naman ni Shu na mayroong sumpa ang death interview ni Israel, at kahit nga daw peke ang lalaki sa kanilang harapan, ay gagamitin o makikilala pa din ang lalaki bilang ninth dragnet, at baka nga daw kumapit din sa ating bida ang sumpa, kaya hindi niya pwedeng hayaan na ma-interview ni Israel ang lalaki. Bigla namang sumingit sa usapan nila ang lalaki, at dahil nga sa nakita niyang reaksyon ng mga tao sa kanya, ay pinakiusapan nito ang ating bida na sabihin sa lahat, na wala siyang masamang intensyon sa kanila. Pero bigla namang sinabi ni Shu na, tinatanong umano ng ninth dragnet kung inagawan ba sila ng juwa at pagkain, sabay tanong na din kung bakit ganun ang mga itsura nila, sabay sabi na manahimik daw sila dahil kung hindi, ay matutulad sila sa bear na nakahiga sa likuran ng ninth dragnet. Kaya naman biglang natahimik ang mga tao, habang napapatanong sa kanilang sarili kung ganun daw ba talaga kahaba ang sinabi ng ninth dragnet, misteryoso talaga ang salita ng Chekwa wika pa nga nila. Agad namang tinanong ng lalaki kung bakit mukhang natatakot na ang mga tao, sabay sabi na hindi bali na nga at nagpunta naman ako dito para sa isang bagay, kaya naman agad na sinabi ng ating bida sa kanila, na mayroong katanungan ang ninth dragnet para sa lahat. Dito ay pinakita ng lalaki ang isang larawan sa mga tao, sabay tanong kung may nakita na ba silang gumamit ng mga spiritual tools na ito, at kung makakapagbigay nga daw sila ng impormasyon, ay sisiguruhin niyang makakatanggap sila ng gantimpala at magandang oportunidad. Bigla namang hamaba ang nguso ng ating bida, habang tinatanong kung anong oportunidad ang sinasabi ng lalaki, at sa paglingon nga niya ay masyado ang gulat ng ating bida sa nakita niyang larawan. Dahil ang mga nasa larawan ay ang kanyang mga spiritual tools, at naisip nga ng ating bida na malamang sa makapangyarihan talaga ang lalaking ito, dahil alam niya ang mga patungkol sa spiritual tools ng ating bida na nagmula sa star chart niya. Pero hindi nga daw niya alam kung kaibigan o kaaway ba ang lalaking ito, kaya kailangan niyang mag-ingat, sabay tanong sa kanyang sarili kung anong oportunidad kaya ang sinasabi ng lalaki. Dito ay sinabi nga ni Shu sa mga tao,
na tinatanong ng Ninth Dragnet kung nakita na ba nila ang mga spiritual tools na yon, at kung nakita o may alam nga daw sila tungkol sa mga spiritual tools, ay kailangan nilang sabihin ng palihim sa Ninth Dragnet ang nalalaman nila. Pero nanatiling ng tahimik ang lahat, kaya naman sinabi ng ating bida sa lalaki na ayon sa mga tao, ay hindi pa nila nakita ang mga spiritual tools sa larawan na pinakita niya. Naisip naman ng lalaki na ayon sa mga itsura nila, ay mukhang hindi pa talaga nila nakita ang MG spiritual tools na yun, pero sigurado nga daw siya na sinundan niya sa lugar na ito ang energy wave na nagmumula sa star chart. Hindi ako maaaring magkamali sa naramdaman ko, wika pa nga niya sa kanyang sarili, sabay sabi na malamang sa umalis na ang taong sinusundan niya sa lugar na ito, o sadyang ayaw lang magpakita o magpakilala ng taong yun. Bigla namang tinanong ni Shu kung siya ba ang may-ari ng mga spiritual tools, sabay tanong kung ano ang pakay niya sa taong may hawak ng mga spiritual tool, dahil pwede nga daw siyang matulungan ng ating bida, at pag may nakuha siyang impormasyon ay agad niyang ipapaalam sa lalaki. Naisip naman ng lalaki na kung sino man ang may hawak ng mga spiritual tools na ito, ay siyang reincarnation ng dating hari, at mukhang mas mainam nga daw na siya na lang ang makatuklas sa lahat, at ang tinutukoy nga niya ay ang bagong may-ari ng mga sandata na pinakita niya. Agad nga din niyang sinabi kay Shu, na kung sakali umanong makita ng ating bida ang may hawak ng mga sandatang yun, ay sabihin niyang maghahintay ang lalaki sa labas ng Forbidden Land, sa Never Aging City. Matapos nga nito ay agad na ding umalis ang lalaki, at habang nakatingin na sa kanya ang ating bida, ay napapatanong siya kung anong klase ng lugar daw kaya, ang Never Aging City. Hanggang sa biglangang pumasok ang sunod-sunod na 1,000 negative points sa system ng ating bida, kaya naman napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari, at kung bakit bigla na lang umanong pumapatay o pumatay si Xiaoyu. Samantala sa isang lugar nga sa labas ng Forbidden Land, ay biglang nagkaroon ng pagsabog. At dito ay tinatanong ni Xiaoyu kung ang kaharap ba niya, ay ang City Lord ng Tangwon City, sabay tanong na din kung siya din ba ang may nais na gawin siyang concubine o kabit. At masyado nga ang takot ng mga ito, habang sinasabi na mukhang hindi lang sila nagkakaunawaan, sabay sabi na din na kailangan munang kumalma ni Xiaoyu, na hindi naman nakinig sa kanila at pinatay nga niya ang lahat. Dito ay na-realize naman ng ating bida, na puro pangalang Chekwa umano ang lumabas sa kanyang system, kaya siguradong nasa lugar kung saan may mga taong naninirahan dito sa ruin si Xiaoyu. Agad na din siyang napabuntong hininga, habang iniisip na dahil sa hindi siya kasama ni Xiaoyu, ay siguradong nagiging pabigla-bigla na naman siya, sabay sabi na siguradong hindi naman siya papatay ng walang dahilan at mga inosenteng tao. Malamang sa napaaway na naman siya, wika pa nga ni Shu sa kanyang sarili, pero hindi nga daw niya kailangang mag-alala dahil dalawa sa espiritu ni Xiaoyu ay mga maestro na, at ang mga maestrong espiritu nga ni Xiaoyu ay si Anthony at Gia. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay biglang napalingon ng ating bida, matapos niyang maramdaman ang pagdating ng mga taga-immortals, at tulad nga daw ng inaasahan niya na nakabuntot o sunod din ang mga ito sa kanya. Bigla namang sinabi ng pinsan ni Carol na sa wakas ay nahanap din nila ang ating bida, na bigla namang nagulat dahil matagal na nga daw siyang sinusundan, pero ganun lang pala ang sasabihin nila, sabay puri na din sa kanila dahil ilang araw pa nga lang daw ang nakalipas. Pero mukhang magkakasama na ang lahat ng mga taga-immortals. Salamat sa papuri, wika naman ng pinsan ni Carol sa wikang Chekwa, kaya naman muling humanga si Shu sa kanya sa galing umano niyang magsalita ng Chekwa. Habang iniisip na malamang sa natagalan sila sa pagpunta dito, dahil hinanap pa nila ang lahat ng miyembro ng mga immortals. At ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na tamang-tama ang dating nila, dahil may pabor nga daw na nais hingi ng ating bida sa kanila. Sabay kwento na din sa mga nangyari at kasalukuyang sitwasyon sa campsite. Bigla namang napansin ng babaeng taga-immortals ang dating boss ng campsite na ito, at iniisip nga ng lalaki na buweset talaga ang ating bida, dahil kakaalis lang daw ng Ninth Dragnet pero ang immortals naman ang dumating, sabay sabi sa sarili na mukhang wala na siyang pag-asang makatakas. Habang si Israel naman ay sinabi na parang mayroong mali, matapos niyang makita na kausap ng ating bida ang taga-immortals, at kung iisipin nga daw niyang maigi ay nasa ating bida din, ang lahat ng nababalitaan niyang pagkakakilanlan ng Ninth Dragnet. Kaya naman matapos sabihin ni Shu na ang immortals na ang bahala sa campsite na ito, ay biglang sumigaw si Israel at sinabi sa ating bida na ikaw ang Ninth Dragnet, tama ba? Pero tinanong lang naman ni Shu kung may pruweba ba siya,
at sinabi nga ni Israel na kumpara umano sa misteryosong lalaki na mabait at nagbigay pa ng pagkain sa kanila, ay ang ating bida lamang ang nakitaan niya ng mga karakterisidad ng Ninth Dragnet. Kaya naman agad na tinanong ni Shu kung ano ang ibig niyang sabihin, at kasabay nga nito ay ang sunod-sunod na pagpasok ng mga negative points, mula sa mga tao dito sa campsite. Na hindi may pinta ang mga muka, matapos malaman na ang ating bida daw pala ang Ninth Dragnet, at naiyak na nga lang din sila matapos maalala ang mga masasamang salita na sinabi nila kanina patungkol sa Ninth Dragnet, sabay sabi na katapusan na umano nila. Ilang sandali pa ay tinawag nga ni Shu ang atensyon ng lahat, at kinumpirma na siya ang Ninth Dragnet ng Dragnet and Snares, kaya naman muli siyang nakatanggap ng madaming negative points. Sabay sabi na hindi nila kailangang mag-alala, dahil mula ngayon ay ang mga taga-Immortals na ang mamamalakad sa campsite na ito, at sinabi nga din niya na mababait sa mga pangkaraniwang tao ang Immortals. Hindi na mangyayari ang mga masasamang nangyari sa inyo nitong mga nakaraang araw, wika pa nga ni Shu, dahil ang mga mapagsamantalang cultivator nga daw na ito, ay kailangang gumawa ng homework, para patuloy na makatanggap ng negative points si Shu sa kanila. Sinabi nga din ni Shu na mula sa araw na ito, ay gugugulin na nila ang buong araw nila para sa pagsusulat ng self-criticisms, sabay sabi na pababantayan niya sa mga taga-Immortals ang mga gawain nila araw-araw. Bukod dun ay kailangan nga din daw nilang sumuko sa funds gang paglabas ng ruin, dahil kung hindi ay isa-isa silang hahanapin at papatayin ng ating bida, sabay tanong kung nauunawaan ba nila. At uuwi ka nga ng mga naiinis na individual cultivator, na agad ding nag-umpisa sa pagsusulat ng self-criticisms nila, habang ang ating bida naman ay masyado ang tuwa, dahil sa ganitong paraan ay diretso na ang pagpasok ng negative points sa kanya. Agad na din siyang lumapit kay Israel, at sinabi na siya na ang baalang magbigay ng kaparusahan, sa mga kasamahan niyang nang iwan at pinagpapalit siya para sa kanilang kaligtasan, sabay sabi na sisiguraduhin umano niyang wala silang gagawing masama kay Israel. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay nakampante na ang mga pangkaraniwang tao sa campsite na ito, dahil bukod sa pakiramdam nilang mas ligtas na sila ngayon, ay mayroon na din silang mga makakain. Dito ay pinasalamatan nga din ni Shu ang pinsan ni Carol, dahil pumayag silang bantayan at pamunuan ang campsite na ito, sabay sabi na kailangan nilang mag-ingat, dahil ang mga nilalang sa ruin na ito ay likas na malalakas, at malamang nga daw na mayroon ding mga maestro level na halimaw dito. Nauunawaan ko, wika naman ang pisa ni Carol, sabay sabi na huwag iisipin ng ating bida na tumulong sila ng dahil sa kanya, dahil ang mga pangkaraniwang tao nga daw ang tinutulungan nila, ayon na din sa utos ng Divine Lord nila o si Carol. Gayunpaman ay muli pa din namang nagpasalamat ang ating bida sa kanya, at sa lahat ng taga-Immortals. Agad namang lumapit si Israel sa ating bida, habang tinatanong kung aalis na ba talaga siya, sabay tanong na din kung babalik pa ba si Shu dito, matapos niyang makita ang lugar na pupuntahan nila. Pero sinabi naman ni Shu na malamang sa hindi na, sabay tanong kung naparusahan o nakapaghiganti na ba siya sa kanyang mga kasamahan, at bigla ngang nanginig sa galit ang mga kamao ni Israel. Na sinasabing nais sana niyang durugin ang mga binti nila gamit ang malaking bato, pero bandang huli nga daw ay nagdalawang isip din siya. Sinabi nga nito na kinamumuhian niya ang mga ginawa nila sa kanya, pero nauunawaan din naman daw niya kung bakit nila ginawa ang mga bagay na yon, dahil tulad niya ay mga pangkaraniwang tao din sila, na nais maka-survive at makalabas ng ruin na ito. Kaya naman sinabi na lang ni Shu na ang kabaitan ay mayroon ding limitasyon, sabay sabi na kung nais niyang magkaroon ng magandang buhay, ay kailangan niyang lumakas at huwag maging sunod-sunuran sa iba, o huwag hayaan na ibang tao ang magdikta sa kanyang buhay. Nauunawaan ko, wika naman ni Israel, na agad ding nagpasalamat sa advice umano ng ating bida, pero sinabi naman ni Shu na hindi siya kailangang pasalamatan ni Israel. Sabay sabi na paglabas umano ni Israel ng ruin na ito, ay kailangan niyang ibalita sa lahat na ang ating bida o Ninth Dragnet, ay gwapo, mabait, at bukod doon ay matulungin at madaling lapitan. Walang problema, wika naman ni Israel, sabay tanong kung handa na bang tanggapin ng ating bida ang interview niya, at kung pwede na ba silang magsimula ngayon. Pero bigla namang tumalikod si Shu, at kailangan nga daw munang patunayan ni Israel na walang sumpa ang kanyang death interview, bago siya ponlakan ng interview ng ating bida na ayaw pa umanong mamatay. Agad na din naman silang umalis sa campsite, at makalipas pa nga ang ilang sandali, ay umakyat na din ang mga ito sa isang matarik na bundok.
At dito nga ay tinatanong ng ating bida kung paano nilang nakita ang lugar na ito. Masyadong tago ang lugar na ito, wika pa nga ni Shu, pero sinabi lang naman ito na aksidente lang daw ang pagkakahanap nila sa lugar na ito, nung mga panahong pinagtataguan nila ang mga halimaw sa ruin. Pero hindi nga daw nila kailangang mag-alala, dahil ang dinadaanan nilang ito ay ligtas naman. Sinabi nga din niya na 3 araw umano silang nag-ikot sa lugar na ito, pero wala silang nakita na kahit isang nilalang sa lugar na ito. Pero bigla ngang nagkaroon ng pagyanig sa itaas ng bangin, kaya naman agad na lumundag ang pinsan ni Carol, na nais na sanang atakihin ang kalbo habang tinatanong kung nagsisinungaling ba siya. Pero sinabi naman nito na hindi umano, dahil nung nandito sila ay wala talaga silang nakita na kahit anong nilalang, at agad na ding pumagitna ang ating bida sa kanila, habang sinasabi na malamang sa hindi siya nagsisinungaling. Alam ko kung ano o sino ang mga parating, wika pa nga ni Shu. At ito nga ay ang pulutong nga mga Thunderbolts, na tinatanong kung may kidlat ba ang ating bida para sa kanila ngayon, dahil kung wala nga daw ay hahanapin na naman siya bukas. Pero tinanong lang naman ni Shu kung bakit sila nandito, nagtataka na nga din daw ang ating bida, sa kung paano siyang nahahanap ng mga Thunderbolts, sa napakaluwang na ruin na ito. Pero sinabi lang naman ito na mahahanap nila ang ating bida, basta hindi sila titigil sa paghahanap. Kaya naman nasabi na lang ni Shu na mangyayari talaga lahat ang nais nila, dahil sa determinasyon na meron sila. Agad nga ding tinanong ni Shu, kung wala ba silang ibang nakita na lumilipad at sinusundan ng kidlat sa ruin na ito, pero sinabi naman ng leader ng mga Thunderbolts, na ang ating bida lang umano ang sinusundan ng kidlat pag lumipad. Kaya naman naisip ni Shu na malamang sa maestro levels lang ang hindi pwedeng lumipad sa ruin na ito, at malamang na siya lang daw ang maestro sa lugar na ito. Sabay tanong na din sa kanyang sarili kung sila Xiaoyu daw kaya ay nasa labas ng ruin o Forbidden Land. Ilang sandali pa ay minamadali na nito ang ating bida, sabay sabi na naghihintay na ang mga kasamahan niya na nais ding kumain ng kidlat. Kaya naman napabuntong hininga na lang din ang ating bida, sabay sabi na dahil sa tinulungan naman siyang makumpirma ang isang bagay, ay pagbibigyan niya ang mga Thunderbolts ngayon. Agad na ding lumipad si Shu sa kalangitan, upang magpahabol sa kidlat na agad namang kinain ng mga Thunderbolts, at matapos na silang mabusog ay agad na din silang nagpaalam sa ating bida. Sa pagbaba naman ni Shu, ay agad niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan, na hindi nila kailangang mag-alala dahil ang mga Thunderbolts, ay kumakain lamang ng kidlat at hindi basta-basta umaatake ng mga tao. Agad namang tinanong ng kalbo kung dahil daw ba sa kidlat kaya siya pinupuntahan ng Thunderbolts, at uuwi ka naman ng ating bida. Sabay sabi na walang kinalaman ang mga spiritual tools tulad ng iniisip nila, dahil lakas o kapangyarihan nga daw ang niya ang dahilan kung bakit nagkakakidlat. Sinabi naman ng pinsan ni Carol, na ngayon ay alam na daw niya ang dahilan kung bakit hindi lumilipad ang ating bida, na natatakot daw matamaan ng kidlat, sabay sabi na hindi siya kasing tapang ni Carol pagdating sa kidlat. Samantala pagsapit nga ng gabi ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, at dito nga ay sinabi ng kalbo na maaari silang makakita ng mga halimaw dito, basta maghintay lamang sila. Hanggang sa biglang ang yumanig ang lupa, at naisip ng ating bida na mayroong malakas na energy wave ang nagmumula sa ilalim, sabay sabi na mayroon umanong kung ano ang palabas sa lupa. Naisip nga din ni Shu na ang pinagmumula ng energy wave ay mayroong power of law, at kahit nga daw hindi pa maestro ang nilalang na ito, ay hindi naman na daw nalalayo sa maestro ang kanyang lakas. Muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay biglang lumabas ang isang puti at malaking ahas mula sa ilalim ng lupa, at matapos nang makita ni Shu ang mga kaliskis nito, ay naisip ng ating bida na ito na ang pinakamalaking nilalang, na nakita niya sa loob ng ruin na ito. Hindi nga din daw alam ng ating bida, kung ilang dambuhalang nilalang at ilang klase ng nilalang ang nasa loob ng ruin na ito, pero kung makakalabas nga daw ng ruin ang mga ito at magtutungo ng Earth, ay siguradong malaking sakuna at panganib ang dala nila sa mga tao. Agad na ding tinawag ni Shu ang malaking ahas, kung saan ay nakuha pa niyang tawagin ito bilang Madam, sabay tanong kung nasaan na umano si Shu Xian, kaya naman nakatanggap siya ng negative points mula sa ahas na si Fan Fian. Si Shu Xian ay ang bidang lalaki sa The Legend of White Snake, at biglang ang kinabahan ang dalawa sa tanong ng ating bida sa ahas, sabay sabi na hindi ito ang oras para sa mga kalokohan niya. Pero sinabi naman ni Shu na nais lang niyang subukin ang pasensya at ugali ng mga dambuhala at makapangyarihang nilalang sa ruin na ito, para na din umano makapagplano siya ng maayos,
sabay sabi na ang dambuhalang pagong na nakita nila ay hindi din umaatake ng tao. Muli pang ang lumapit si Shu sa dambuhalang ahas, na iniisip namang bagong muka umano ang mga taong ito sa ruin, sabay tanong sa kanyang sarili kung si God Lu Shu o ang dating hari daw ba, ay nagtapo na naman ng mga walang kwentang tao sa ruin na ito, pero hindi bali na nga daw, dahil hindi naman niya ibababa ang sarili niya sa basurang katulad ng ating bida, o ibig sabihin ay hindi niya papatulan ang pang-aasar ni Shu, dahil mayroon pa siyang mas importanteng bagay na kailangang gawin.